Eto na mga kabasketball, another good game para nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto. Naka-6 na puntos kaagad siya doon pa lang sa first quarter at maganda yung naging depensa niya. First quarter mga kabasketball, ipinasok si Kai 4 na minuto yung nalalabi sa oras. Silipin natin yung depensa niya dito kay Quincy Miller. Ayan, dito si Japanese, no? Sa number 0. At dito mga kabasketball, kumbaga unti-unti nang nakadikit etong Yokohama kasi lamang yung Toyama bago ipinasok si Kai. Tapos itong sequence ito nakakuha ng bola si Kai. Tapos ito, depensa sa number 25, yan, taas kamay lang, no? Ito, alley-oop. Yan, sana may foul pa sana yun, no? Kung napansin nyo, ang pumapasa sa kanya itong number 15, hindi si Yuki Kawamura. Siguro strategy nila yan para hindi masyadong halata. Kasi nung nakaraan, di ba, puro si Yuki Kawamura yung pumapasa sa kanya. Ito, ang ganda ng assist, oh. Dak-dak yan. Pang-4 na puntos na yan ni Kai. Dito, ang ganda ng depensa nila. Yun mga kabasketball, kung mapapansin nyo, hindi na matakaw si Kai sa foul. Dito, uminda siya, no? So ito yung nakita ko, no, pagtalon niya, hindi ko alam kung tumama siya dun sa teammate niya na number 15. Pansinin niyo yung paa niya mga kabasketball. Ayun, no. So yun, siguro kung kasi nakita ko parang inupo na siya, no, nung second quarter. Malamang nagkaroon siya ng minor injury diyan sa paa. Hopefully makapaglaro siya susunod. Dito tinayuan niya na lang tong 3 Japanese, no, kasi maliliit lang. Hindi na siya tumalon, naipasok niya. Yun yung pang 6 points niya. Tapos yun mga kabasketball, puro rebound at depensa na lang. Etong ginawa ni Kai, pinakita rin dyan si AJ Edu. So yun yung naging istorya mga kabasketball. Tapos maya maya hindi ko talaga nakita kung bakit nag-ika-ika etong si Kai. So most likely, kumbaga ininda niya na or bumagsak siya, no? Kasi sabi nung kasama ko, bumagsak daw si Kai. Hindi ko lang napansin kung saan banda. Pero yun mga kabasketball, natalo sila dito. 2 lang yung lamang kasi hindi na naipasok si Kai hanggang doon sa pagtatapos. Hopefully makapaglaro si Kai doon sa susunod. Nilagyan pala ng yelo yung paa niya, no? Kung matatandaan nyo, ganyan din yung nangyari doon sa Adelaide 36ers. Pero nakapaglaro ka agad siya doon kasi minor injury lang naman yan At tiningnan ko naman yung paglalakad niya, medyo hindi naman ganun ka ika-ika. Kumbaga parang siguro dala na rin ng katangkaran, di ba? Pagka hindi kasi normal yung height ni Kai na 7'3". Di ba? Hindi yan normal Diba? Sobrang tangkad niya. Actually siya nga pinakamatangkad niya sa Japan At maging dito sa Pilipinas na naglalaro. So ang stats ni Kai sa loob ng 8 minuto, meron siyang 6 na puntos, meron siyang 5 rebound, meron siyang 1 block, at isa lang yung kanyang na-commit na foul. So hanggang dyan muna mga kabasketball. Ang susunod na game nila ay sa January 17 pa. So hopefully makapaglaro siya dyan kasi ano pa lang naman, 7. May 10 days pa siya para magpagaling. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.